Panginoon, salamat po. 7 taon kong hinintay ang milagrong ito. Hindi ko mapigilan ang pagluha habang nakatingin sa dalawang malinaw na pulang linya sa pregnancy test. Magiging ina na ako. Magkakaroon na kami ng buong pamilya ni Rafa, ang lalaking pinakamamahal ko. Gawan mo ng paraan para mapapirma siya sa transfer of shares bago pa lumaki ang tiyan niya. Sawang-sawa na akong magpanggap ng asawang uliran, Celeste. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang umurong lahat ng dugo ko mula sa aking mukha pababa sa aking mga paa. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na nakahawak sa voice recorder na nakita ko lang kanina sa bulsa ng coat ni Rafa nang ilalagay ko sana ito sa letra ng mga bata. Hindi ako makahinga. Bumibigat ang dibdib ko. Tila may malaking batong nakadagan dito, pero walang anumang tulog na lumalabas mula sa lalamunan. Ito ang pinakamasakit sa lahat, yung pakiramdam na unti-unting nadudurog ang pagkatao mo, pero kailangan mong takpan ang sarili mo. Gamit ang nanginginig mong mga kamay, para hindi ka humagulgol ng malakas. 7 taon, tinalikuran ko ang pangarap kong maging principal sa Batangas dahil sabi niya, kailangan niya ng katuwang. Ibinuhos ko ang buong pamana ng mga magulang ko para isalba ang kumpanya ng pamilya Serrano nang muntik na itong mabangkrote. Tapos ito ang igaganti niya. Iiwan niya akong walang-wala bago pa man ipanganak ang anak namin. At kasabwat pa ang marketing director na tinuring ko ng parang nakabatang kapatid. Nabalik lamang ang diwa ko sa kasalukuyan nang marinig ko ang pamilya at narinig na boses mula sa kabilang panig ng pinto ng kwarto. Hon, amihan, tapos ka na ba dyan sa loob? Inaantay na tayo ni Tita Lourdes sa baba. Sunod ay ang tinig ng tiyahin niyang palaging nagmamadali. Umaaninaw-ngaw mula sa sala, papunta sa itaas ng higdan. Amihan, bilisan mo na. Nag-aantay ang abogado natin para sa tax documents. Kailangan na nating ma-finalize itong papers para sa audit bukas. Nakulong ako. Wala akong matatakbuhan. Nasa labas ng pinto ang lalaking pinakamamahal ko na siya ring papatay sa akin. At sa ibaba ay ang pamilyang unti-unting umubos sa pagkatao ko. Hindi ko pwedeng ipahalata na alam ko na ang lahat. Hindi pa ngayon. Kailangan kong protektahan ang batang nasa sinapupunan ko. Pinunasan ko ang mga luha ko ng mariin hanggang sa mamula ang aking mga pisngi. Huminga ako ng malalim hanggang sa mamanhid ang dibdib ko. Itinago ko ang pregnancy test at ang voice recorder sa pinakasulok ng aking bag. Pinuksasan ko ang pinto at ngumiti ng tipid kay Rafa. Parang gusto kong isuka ang sarili ko nang makita ko ang matamis niyang ngiti na puno ng panlilina. Pagbaba namin, nakalatag na ang mga kakapal na papeles sa lamesa. Nagantay si Tita Lourdes, matiilim at malamig ang tingin sa akin. Kinuha ko ang ballpen na inabot ni Rafa. Nanginginig ang mga daliri ko, pero kinagat ko ang loob ng labi ko hanggang sa malasahan ko ang sarili ko para lang mapigilan ang panginginig na ito. Tiningnan ko ang papel, Deed of Assignment of Shares, hindi tax documents. Gusto nilang kunin ang 50% ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Pinirmahan ko ito, pero sa halip na ang nakasanayan kong pirma na ginagamit ko sa lahat ng legal na dokumento, iniba ko ang kurba ng mga letra at idiniin ko ang dulo ng ballpen upang maging invalid at peke ito sa oras na suriin ng bangko o ng korte. Pagkatapos kong pumirma, bigla kong tinakpan ang bibig ko at umarte akong nasusuka. Bago pa man sila makapagtanong, patakbo akong lumabas ng pinto, dumaan sa malaking gate, hanggang sa maramdaman ko ang malamig na ulan na bumabagsak sa aking balat. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasing lakas at kasing talim ng puon na nagsisimulang magliyab sa loob ko. Patuloy ang pagbuhos ng malamig na ulan habang tumatakbo ako sa madilim at maputik na kalsada. Wala akong ibang maisip na takbuhan kundi ang bahay ni Kuya. Siya na lang ang natitirang kadugo na mapagkakatiwalaan ko. Ang pinsan na itinuring kong tunay na kuya. Siya ang tumayong pamilya ko, ang tagapayo ko, at ang huling taong aasahan ko na tatanggol sa akin mula sa kasamaan ng mga Serrano. Nang pagbuksan niya ako ng pinto, bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Agad niya akong pinapasok sa loob ng kanyang bahay na may mainit na ilaw. Amihan, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?
Bakit basang-basa ka? Mabilis at nag-aalalang tanong niya. Habang inaalalayan akong umupo sa malambot na sofa. Hindi ko mapigilan ang pagikpi habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot at galit. Kuya, si Rafa. Gusto niyang kunin ang lahat. May babae siya, kuya, at gusto nilang agawin ang kumpanya. Pinapirma nila ako sa mga papeles na hindi ko alam kung para saan. Hinagod niya ang likod ko, isang pamilyar at nakakapanatag na haplos. Sige na, tahan na, andito na si kuya. Ligtas ka na rito. Kukuha lang ako ng mainit na tsaa sa kusina para mahimasmasan ka. Kumuha ka muna ng malinis na tuwalya dyan sa cabinet sa ilalim ng TV para makapagpunas ka. Tumango ako ng dahan-dahan. Naglakad siya papuntang kusina. Sa pag-asang maipsan ang lamig na nanunuot sa aking mga buto, tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang drawer na itinuro niya. Ngunit sa halip na tuwalya, isang makapal na asul na folder ang tumambad sa aking paningin. Pamilyar ang folder na ito. Wala sa sariling inabot ko ito at binuksan. Ang pagninginig ng aking mga kamay dahil sa ulan ay agad na napalitan ng pamamanhid ng buong katawan. Mga kopya ng aking personal bank statements, ang mga orihinal na land titles ng mga lupang ipinamana sa akin ng aking mga magulang at mga confidential na dokumento ng kumpanya na ako lang dapat ang may hawak. At sa pinakaibabaw nito ay mga deposit slips, sunod-sunod na bank transfer mula sa personal na account ni Rafael Serrano papunta sa account ni Noel Villanueva. Milyon-milyong piso. May kasama pa itong draft ng isang deed of sale kung saan nakapangalan kay Kuya Noel ang proseso ng paglipat ng mga ari-arian ko papunta kay Rafa. Bumalik ang pakiramdam na parang may sumasakal sa aking lalamunan. Umikot ang paningin ko. Ang lalaking pinagtakbuhan ko para humingi ng tulong, ang itinuring kong kadugo at kakapit, ay matagal na pala akong ibinenta sa mga taong gustong sumira sa akin. Natigilan si Kuya Noel pagbalik niya mula sa kusina. Nabitawan niya ang hawak na tasa nang makita niya akong nakatayo at hawak ang asul na folder. Sumabog ang mainit na likido sa sahig, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng natitira kong tiwala sa mundo. Magkano, kuya? Basag at nanginginig ang boses ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Magkano ang halaga ng buhay ko? Magkano ang halaga ng sarili mong kadugo? Namutla ang kanyang mukha. Bigla siyang lumuhod sa harapan ko, umiiyak at nakadikit ang mga palad na tila nagmamakaawa. Amihan, patawarin mo ako. Baon ako sa utang sa sugal, papatayin ako ng mga sindikato. Kailangan ko ng pera at nag-alok si Rafa na babayaran niya ang lahat ng utang ko kapalit ng mga dokumento mo. Wala akong magawa, amihan. Napaatras ako, labis na nandidiri sa taong nakaluhod sa harapan ko. Ginamit niya ang pagmamahal at tiwala ko. Ibinigay niya ako sa mga lobo para isalba ang sarili niya. Gusto kong sumigaw, gusto kong saktan siya, pero masyado nang nanghihina ang katawan ko para sa isa pang pagtataksil. Kailangan kong umalis sa impyernong ito. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Tumalikod ako at mabilis na humakbang papunta sa pinto. Ngunit biglang tumayo si Kuya Noel at mabilis na hinarangan ng daan. Ang kanyang nagmamakaawang mukha kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang desperado at malamig na ekspresyon na hindi ko kilala. Wala ka nang magagawa, amihan, madiin at walang emosyong sabi niya, habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Hawak na ni Rafa ang lahat. Nakapirma ka na sa mga papeles niya. Kahit lumaban ka, matatalo ka lang. Huwag mo na akong idamay sa gulo ninyo dahil hindi kita palalabasin dito hanggat hindi sumasabit ang umaga at nasisiguro kong hawak na ni Rafa ang buong kumpanya. Kasabay ng kanyang walang awang mga salita ay ang dahan-dahan niyang pag-abot sa doorknob. Sa loob ng madilim at tahimik na sala, narinig ko ang malamig at mabigat na pag-ikot ng metal na seradura ng pinto. Ikinukulong ako kasama ng taong nagbenta sa aking kaluluwa. Sa isang kisap mata, hinablot ko ang mabigat na ceramic vase mula sa side table at buong lakas na inihampas ito sa malaking bintana ng sala. Ang pagkadurog ng makapal na salamin ang nagsilbing tiket ko papalabas. Bago pa man makabawat sa kulungan sa ilan, tumalon na ako sa basag na bintana at muling tumakbo sa gitna ng walang awang tubos ng ulan. Sugatan ang mga braso ko mula sa mga huli. Ngunit mas masakit ang sugat sa aking pagkatao.
Kailangan kong mabuhay para sa anak ko. Wala akong pera, walang mapupuntahan, at naiwan ko ang lahat ng identification cards at mahahalagang dokumento sa kwarto namin ni Rafa. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa mismong pugad ng mga ahas. Ginamit ko ang likurang pintuan ng mga katulong, ang daan na madalas kong gamitin noon kapag nagdadala ako ng merienda sa mga trabahador. Tahimik at madilim ang pasilyo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa study room kung nasaan ang vault ng mga personal na gamit ko. Subalit bago ko pa man mabuksan ang pinto ng opisina, narinig ko ang mga yabag at nagtatalong mga boses na palapit sa kinaroroonan ko. Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking kurtina sa isang madilim na sulok ng silid. Bakit hinayaan mong makatakbo ang asawa mo, Rafa? Paano kung hindi gumana ang pinirmahan niya? Boses iyon ni Celeste, matinis at puno ng pagmamaldita. Tumahimik ka, Celeste. Ginagawa ko ang lahat. Sinigurado ko na papunta siya kay Noel at inutusan ko na ang pinsan niya na ikulong siya doon hanggang bukas. Sagot ni Rafa na halatang naiinis. Ngunit ang sumunod na boses ay nagpatindig ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Masyado kayong padalos-dalos. At ikaw, Celeste, huwag kang umaktong asawa sa pamamahay ko. Malamig at puno ng awtoridad ang tinig ni Tita Lourdes. Huwag mong kalimutan na kinuha lang kita para akitin ang anak ko at sirain ang pagsasama nila ni Amihan. Ako ang nagplano ng lahat ng ito dahil gusto kong maibalik sa tunay na Serrano ang kumpanya at hindi sa isang hamak na guro na nakikisawsaw sa yaman natin. Napapikit ako ng Marien, ang tiyahin na palaging nagdadala ng paborito kong ulam, ang babaeng tinawag kong pangalawang ina dahil sa ipinakita niyang aruga, ay ang mismong demonyo na nagmamanipula sa aming lahat. Siya ang utak. Si Celeste ay isa lamang bayarang tauhan na nangarap maging reyna. Tita, paano kung magsumbong siya sa pulisya? Paano kung magpamedical siya at malaman niyang pagsingit ni Rafa, ngunit agad siyang pinutol ni Lourdes? Kaya nga hindi mo siya dapat binibigyan ng pagkakataong mag-isip ng tama. Nasilip ko mula sa siwang ng kurtina ang pagdukot ni Tita Lourdes ng isang maliit na bote mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Rafa. Ipagpatuloy mo ang paghahalo nito sa sabaw niya kapag nakita mo na siya bukas. Ang gamot na iyan ang unti-unting sisira sa utak niya. Hindi pwedeng maging malinaw ang pag-iisip ng baliw na yan ngayon hanggat hindi natin nakukuha ang lahat. Tinanggap ni Rafa ang bote nang walang pag-aalinlangan. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Nanlaki ang mga mata ko habang pilit kong tinatakpan ang aking bibig gamit ang dalawang nanginginig na kamay para pigilan ang aking pag-iyak. Ang mga biglaang pagkahilo, ang panlalabo ng paningin ko nitong mga nakaraang buwan, ang labis na panghihina na inakala kong bahagi ng hirap sa pagbubuntis. Unti-unti nila akong nilalaso. At ang taong naghahain nito sa hapagkainan ko gabi-gabi ay ang mismong ama ng batang dinadala ko. Kasabay ng panlalamig ng aking kaluluwa ay ang marahan at nakakakilabot na pag-uumpugan ng maliliit na babasaging lalagyan mula sa kamay ng mga taong nagbabalak ng aking kamatayan. Nang maramdaman kong tuluyan nang nakalayo ang mga yabag ni Rafa, mabilis at tahimik akong gumapang mula sa aking pinagtataguan. Kinuha ko ang aking passport at ilang mahahalagang ID mula sa nakabukas na vault sa study room bago ako nagmamadaling lumabas. Wala na akong pakialam sa mga damit o alahas. Ang tanging mahalaga ngayon ay mailayo ko ang anak ko sa bahay na ito bago pa man nila kami tuluyang patayin gamit ang laso. Pababa na sana ako sa madilim na hagdan patungo sa kusina nang biglang may humawak sa braso ko. Muntik na akong mapasigaw, ngunit isang magaspang at mainit na palad ang mabilis na tumakip sa bibig ko. Nanlaki ang mga mata ko sa takot nang makita ko kung sino ito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Si Aling Mercy. Ang matandang kasahay na higit 20 taon nang naninilbihan sa pamilya Serrano. Akala ko ay tatawagin niya si Rafa upang isumbong ako, ngunit dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay at hinila ako patungo sa likurang pinto. May kinuha siyang isang lumang canvas bag mula sa ilalim ng lababo at isiniksik ito sa aking mga dibdib. Umalis ka na, Amihan. Tumakbo ka ng pinakamalayo at iligtas mo ang bata sa sinapupunan mo. Nanginginig at pabulong na sabi niya. Umiiyak ang kanyang mga matang puno ng awa.
Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo, pero wala akong kalaban-laban sa kanila. Gamitin mo ito para makapagsimula muli. Pagbukas ko ng bag, nakita ko ang ilang nakatuping pera, tubig, at isang makapal na notebook na balot sa lumang sikat na balat. Tiningnan ko si Aling Mercy na may luha sa mga mata. Nagpapasalamat sa isang kakampi na hindi ko inasahang magliligtas sa akin. Bago ako tuluyang lumabas sa likurang gate, hinubad ko ang aking wedding ring. Tahimik ko itong ipinato sa malamig na marmol ng kusina. Tuluyan ng iniiwan ang huwad na pag-ibig, kasinungalingan. Nakasakay ako sa pinakaunang bus na nakita ko palabas ng Maynila. Nanginginig ang buong katawan ko sa lamig ng aircon at sa basang damit. Pero pilit kong pinatibay ang aking sarili. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng umaandar na sasakyan, dahan-dahan kong binuksan ang lumang notebook na ibinigay ni Aling Mercy. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito ordinaryong talaan. Ito ay ang mga orihinal na ledger, lihim na bank records, at resibo na may petsang 20 taon na ang nakalipas. Dito nakasulat ang pinakatatagong sikreto ng mga Serrano. Ang buong puhunan na ginamit para itayo at palaguin ang kumpanya ay hindi nagmula sa kanila, kundi buong-buong nanggaling sa trust fund ng aking mga yumaong magulang na matagal nang minanipula ni Tita Lourdes. Hindi ko lang isinalba ang kumpanya nila. Ang totoo, ako ang tunay at nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang malakas at umaatungal na tunog ng makina ng bus ay sumabay sa pagliliyab ng bagong tatag na determinasyon sa aking puso. Habang papalayo kami sa lungsod ng mga demonyo, ilang buwan ang lumipas. Ang malamig na marmol ng mansyon ng mga Serrano ay napalitan ng magaspang na sahig ng isang maliit at mainit na inuupahang kwarto sa probinsya. Payapa sana ang pagtatago ko, ngunit hindi ako tinatantanan ng epekto ng lasong ipinakain sa akin ni Rafa. Madalas ang panlalabo ng aking paningin at may mga araw na hindi ko maramdaman ang sarili kong mga binti. Pero tiniis ko ang lahat. Kumapit ako sa bawat sipa ng anak ko, sa aking sinapupunan. Hanggang sa dumating ang gabing kinatatakutan ko. Isang matalim at pumupunit na sakit ang biglang gumuhit sa aking tiyan. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng hinihigaan kong banig. Wala pa sa oras. 7 buwan pa lamang ang dinadala ko. Ngunit tila bumibigay na ang katawan ko dahil sa unti-unting pagkasira ng aking kalusugan bunga ng lason. Gumapang ako palabas ng pinto, nagmakaawa sa mga kapitbahay na dalhin ako sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang bawat minutong lumipas sa loob ng malamig at maingay na delivery room ay parang isang habambuhay ng pagdurusa. Walang humahawak sa kamay ko, walang asawang nag-aabang sa labas. Ako lang at ang matinding kirot nakikipaglaban kay kamatayan para lang masigurong mabubuhay ang nag-iisang anak. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, puting kisame at amoy ng medisina ang sumalubong sa akin. Isang lalaking doktor na may mahinahon at kalmadong mga mata. Ang maingat na naglapag ng isang maliit na balot sa aking tabi. Dr. Miguel Santiago ang nakasulat sa kanyang nameplate. Hindi siya nagsalita ng marami. Tanging isang ngiti ng pag-asa ang ibinigay niya bago lumabas upang bigyan ako ng espasyo para sa aking anak. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahaplos ang namumulang pisngi ng aking sanggol na himalang nakaligtas. Napakaliit niya, napakarupok, pero lumalaban. Naputol ang emosyonal na sandali nang makuha ng atensyon ko ang balita mula sa nakasabit na telebisyon sa dulo ng ward. Nandoon si Rafa, nakasuot ng mamahaling suit, nakangiti sa harap ng mga kamera. Nakakapit sa braso niya si Celeste na wari isang lehitimong asawa. Sa isang malaking press conference, buong pagmamalaking inanunsyo ng lalaking sumira sa buhay ko ang pagpapalawak ng kumpanya. Buong kapal na ginagamit ang pangalan ko upang makakuha ng simpatya. Iniaalay ko ang tagumpay na ito sa aking dating asawa na piniling iwan ng lahat dahil sa kanyang lumalalang kondisyon sa pag-iisip. Ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan, paimbabaw na pahayag ni Rafa sa harap ng buong bansa. Nagyelo ang mga luha sa aking mga mata. Ang sakit mula sa panganganak ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na puot na bumaon sa aking buto. Tiningnan ko ang anak ko at nangakong hindi na ako kailanman magiging biktima ulit. Babalik ako,
at kukunin ko ang lahat ng ninakaw nila. Kasabay ng aking sumpa ay ang pag-alingaw-ngaw ng matinis at palaban na pag-iyak ng isang bagong silang na sanggol sa loob ng tahimik na kwarto. Ilang linggo matapos kong manganak, nagsimula na akong humakbang. Bitbit ang mga lumang ledger at dokumentong ibinigay ni Aling Mercy, nagtungo ako sa isang maliit na sangay ng Public Attorney's Office sa bayan. Walang aircon at marangyang kagamitan sa loob ng maliit na kwartong iyon. Ngunit dito, magsisimula ang pagbangon ko. Inilatag ko ang mga patunay ng pandarambong sa harap ng abogadong nakatalaga. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ang buong imperyo ng mga Serrano ay itinayo mula sa nakaw na yaman ng aking mga magulang. Hindi ko pa alam noon, ngunit sa mga oras ding iyon sa Maynila, nagsisimula ng maningilang karma. Sa pinakamataas na palapag ng Serrano Building, nakangiti at punong-puno ng kumpiyansang pumasok si Celeste sa boardroom. Hinihintay niya ang formal na anunsyo ng pag-upo niya bilang bagong Vice President. Kasabay ng pangarap niyang marangyang kasal. Ngunit sa halip na pagbati at kontrata, isang malamig na termination letter ang ibinato ni Rafa sa kanyang harapan. Nanlamig si Celeste nang makita niya ang mga sumunod na dokumentong inilapag ni Rafa. Mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng shares na ipinangako sa kanya ay patago ng inilipat sa pangalan ni Tita Lourdes. Ano sa tingin mo, Celeste? Ibibigay ko sa isang hamak na kabit ang kumpanya ng pamilya ko. Matalim at puno ng panghahamak na sabi ni Rafa, habang nakatayo sa likuran niya ang nakangising si Tita Lourdes. Ginamit lang kita para paalisin si Amihan. Wala kang puwang sa pamilyang ito, kaya umalis ka na bago ko pa ipakaladkad sa mga gwardya ang mga gamit mo palabas ng building na ito. Gumuho ang mundong pinangarap ng babaeng sumira sa pamilya ko. Pinagkaisahan, ginamit, at itinapon siyang parang basahan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa sobrang galit, kahihiyan, at desperasyong makaganti, ginamit ni Celeste ang huling natitira niya ng pera at koneksyon upang lokotyain ang lahat ng manhan at tuntunin ang kaisa-isang taong pwede niyang magamit. Gabi na nang matapos kong patulugin ang aking anak sa aming maliit na inuupahang apartment. Nakaupo ako sa silya at nag-iisip ng mga susunod na plano nang bigla akong makaramdam ng kakaibang kaba. Sumilip ako sa siwang ng bintana at doon, sa ilalim ng pundidong ilaw ng poste, nakatayo ang babaeng naging ugat ng pagkasira ng buhay ko. Si Celeste, gulo-gulo ang buhok, basang-basa ng ulan, at desperadong nakatitig sa pintuan ng aking bahay. Ang sunod-sunod, mabilis at nakakabinging pagtunog ng aming doorbell ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng gabi. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang isang Celeste na malayo sa mapagmataas na babaeng nakasama ko sa iisang bubong noon. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig, at ang kanyang mamahaling makeup ay hulas na sa kanya. Pumasok siya ng walang masabi, wari desperadang naghahanap ng masisiluhan mula sa bagyong pareho na ang kinasusuulan. Anong kailangan mo sa akin? Malamig kong tanong, hindi man lang siya inalok ng mauupuan. Tiningnan niya ang kabuuan ng maliit kong apartment bago ibinalik ang tingin sa akin. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang tapang. Tinanggal nila ako, Amihan. Kinuha ni Rafa ang lahat ng pinaghirapan ko at inilipat sa pangalan ng demonyo niyang ina. Pareho tayong biktima rito. Isang mapaklang ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Huwag mong itulad ang sitwasyon ko sa iyo, Celeste, na nakawan ako. Ikaw, nakipagkutsabahan ka sa magnanakaw, tapos nagagalit ka dahil ninakawan ka rin niya. Namula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan, pero may kinuha siyang isang itim na flash drive mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit kong mesa. Nandito ang lahat ng voice recordings at internal emails na nagpapatunay sa sabotan nila ni Lourdes para ipasa ang mga shares mo. Tutulungan kitang ibagsak sila, ibabalik natin ang kumpanya, pero bibigyan mo ako ng 20% bilang kabayaran. Tinitigan ko ang flash drive. Alam kong malaking tulong ito para mapabilis ang kaso, ngunit hindi ako papayag na siya ang magdikta ng mga patakaran. Dinampot ko ang papel na inihanda niya na naglalaman ng kanyang mga kondisyon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang dating Amihan na tahimik na umiiyak sa gilid ay matagal nang pinatay ng pamilya Serrano. Tatanggapin ko ang mga ebidensyang ito, pero wala kang 20%, wala kang kahit anong posisyon sa kumpanya, at susunod ka sa bawat iutos ko. Madiin kong binitawan ang bawat salita.
Kung hindi ka papayag, makakaalis ka na at mag-isa mong harapin ang galit ni Rafa. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Wala na siyang ibang malalapitan. Dahan-dahan siyang tumango, tinatanggap ang pagkatalo at ang bago niyang posisyon sa ilalim ng aking mga kamay. Ano ang unang hakbang natin? Mahinang tanong niya, bakas ang pagsuko. Hindi tayo mananalo kung wala tayong kakampi mula sa loob na nakakaalam ng lahat ng butas sa batas na ginagamit nila, sagot ko, habang matapang na nakaharap sa kanya. Kukunin natin ang pinakamahalagang piyesa ng mga Serrano. Kukunin natin si Attorney Benji Cruz. Kasabay ng aking huling salita ay ang malakas at sunod-sunod na pagkapunit ng makapal na kontratang inihanda ni Celeste mula sa aking mga kamay. Nag-iiwan ng mga piraso ng papel na unti-unting bumagsak sa malamig na sahig. 2 araw matapos ang aming kasunduan ni Celeste, sinundan namin si Attorney Benji Cruz. Inabangan namin siya sa underground parking lot ng kanyang law firm, isang lugar kung saan walang mga mata at tenga ang pamilya Serrano. Pagbaba niya mula sa kanyang mamahaling sasakyan, humarang agad kami sa kanyang daraanan. Nangunot ang malamig at profesional niyang aura na madalas kong makita noon ay napalitan ng inis ng mamukhaan niya. Umalis kayo sa daanan ko bago pa ako tumawag ng gwardya. Seryoso at matalim na banta ni Benji habang nakahawak sa kanyang telepono. Mrs. Serrano, wala tayong dapat pag-usapan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang legal counsel ni Rafa at ng kumpanya. Wala akong pananagutan sa mga personal ninyong issue. Bago pa siya makatalikod, mariin kong ibinagsak sa ibabaw ng hood ng kanyang sasakyan ang lumang notebook ni Aling Mercy, kasabay ng isang makapal na brown envelope na naglalaman ng hospital records ko. Trabaho ba ang protektahan ang mga magnanakaw at mamamatay tao, attorney? Malamig at matapang kong tanong. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Tingnan mo iyan, nandyan ang orihinal na bank records 20 taon na, ang nakalipas na nagpapatunay na ang pondong ginamit sa negosyo ng mga Serrano ay nanggaling lahat sa trust fund ng mga magulang ko. Natigilan siya, napatingin siya sa notebook, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Binuksan ko ang brown envelope at inilantad ang medical certificate ko. At iyan ang patunay ng labis na dosis ng lason at sedatives na patagong ipinakain sa akin ni Rafa habang buntis ako base sa utos ni Lourdes. Patuloy ko. Ramdam ang panginginig ng aking boses dahil sa sariwang galit. Ipinanganak ng kulang sa buwan ng anak ko. Muntik na kaming mamatay. Ngayon sabihin mo sa akin, Attorney Cruz, bahagi pa rin ba ng trabaho mo ang pagtakpan ang attempted murder at grand estafa? Nanlaki ang mga mata ni Benji habang mabilis na binabasa ang mga dokumento. Bilang isang batikang abogado, alam niyang hindi peke ang mga ebidensyang nakalatag sa kanyang harapan. Nakita ko ang unti-unting pagbuho ng kanyang profesional na pader. Ang pagtatanggol sa mga mayayamang kliyente ay isang bagay, ngunit ang maging kasabwat sa tangkang pagpatay sa isang buntis at sanggol ay labas na sa kanyang konsensya. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, inabot niya ang gintong pin na sumisimbolo sa kanyang law firm na nakakabit sa lapel ng kanyang suit. At tahimik itong tinanggal. Tutulungan ko kayo, pabulong, ngunit madiin niyang sagot, puno ng pinalidad. Pero tandaan nyo, sa oras na simulan natin ito, kalaban natin ang pera at impluensya ni Lourdes. Kung mabigo tayo rito, mawawala ang lahat sa atin, pati na ang ating kalayaan. Walang sino man ang nagsalita sa aming tatlo matapos bitawan ang sumpaang iyon. Tanging ang mabilis at tensyonadong pagpalo ng mga daliri ni Benji. Sa makinis na ibabaw ng kanyang sasakyan, ang maririnig na umaalingaw-ngaw sa buong parking lot. Nakita ko si Kuya Noel sa pasilyo ng ospital, nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang cellphone. Ang dating ma-pride at maangas kong pinsan ay tila isang basahan ngayon. Kahit ilang hakbang ang layo ko, rinig na rinig ko ang desperado niyang pag-iyak habang kausap ang taong sumira sa buhay ko. Rafa, parang awa mo na. Mamamatay ang anak ko kapag hindi na operahan ngayon. Pautangin mo lang ako, ibabalik ko rin agad. Tulungan mo ako, pakiusap. Hagulgol niya habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Mula sa naka-loudspeaker niyang telepono, umaalingaw-ngaw ang pamilyar at malamig na boses ni Rafa. Problema mo na yan, Noel.
Binayaran na kita ng malaki noon para sa mga dokumento ni Amihan. Tapos na ang transaksyon natin, kaya huwag mo na akong aabalahin. Marami akong mas importanteng inaasikaso kaysa sa anak mong may sakit. Sunod nito ay ang biglaang pagkaputol ng linya. Napasabunot si Kuya Noel sa kanyang buhok at sumigaw sa labis na pagkabigo. Naglakad siya papunta sa billing section ng ospital. Halatang nawawalan na ng pag-asa at handa nang magmakaawa sa mga doktor. Sinundan ko siya ng tahimik. Nang humarap siya sa nurse para itanong kung pwede bang hulugan ang operasyon ng bata, bumiti ang nurse at sinabing parang ang buong bill ng pasyente sa ilalim ng pangalan A. Natigilan siya, dahan-dahan siyang lumingon at hinanap kung sino ang nasa paligid. Hanggang sa nagtama ang aming mga paningin, nanlaki ang kanyang mga mata. Bago pa ako makapagsalita, mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin at tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na tiles ng ospital. Niyakap niya ang mga binti ko, humahagulgol na parang bata, panay ang hingi ng tawad. Patawarin mo ako, Amihan. Patawarin mo ako. Niloko nila ako. Iniwan nila ako sa ere noong ako na ang nangangailangan. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Babayaran kita, gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako, patawarin mo lang ako. Sunod-sunod na pakiusap niya habang nakadikit ang mukha sa sahig. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Wala na ang dating pagmamahal at respeto na nararamdaman ko para sa kanya. Pinatay na iyon ang pagtataksil niya noong gabing ikulong niya ako para ibenta kay Rafa. Hindi ko inabot ang kamay ko para itayo siya. Napanatili kong kalmado at blanko ang aking ekspresyon. Hindi ko binili ang konsensya mo gamit ang pera para sa ospital, kuya. Malamig at madiin kong sabi, bawat salita ay may diin. Ibinayad ko yan dahil walang kasalanan ang pamangkin ko sa mga naging kasalanan mo sa akin. Napaangat siya ng tingin, puno ng luha at matinding pagsisisi ang kanyang mukha. Pero kung gusto mong bumawi, kung gusto mong maging isang amang kayang humarap ng taas noo sa anak niya paglaki niya, patuloy ko. Tinitigan ko siya sa mismong kaluluwa niya. Humarap ka sa korte. Sabihin mo ang buong katotohanan kung paano kayo nagkasabwat ni Rafa at Lourdes. Hindi na siya nakasagot at patuloy na lamang sa pag-iyak. Tanging ang paulit-ulit at pantay na tunog mula sa makina ng pampatibok ng puso sa loob ng kalapit na emergency room ang nagsilbing saksi sa tuluyang pagbabaliktad ng ihip ng hangin pabor sa akin. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa ilalim ng ulan noon ay matagal nang ibinaon sa limot. Sa gitna ng isang marangyang convention center, nakatayo ako ng buong taas noo habang sinalubong ng sunod-sunod na pag-ilaw ng mga kamera mula sa iba't ibang media outlets. Inilulunsad ko ang Villanueva's Heritage Foods, isang kumpanyang itinayo ko mula sa maliit na puhunan at pawis, gamit ang orihinal at tunay na resipe ng aking mga magulang. Hindi na ako nagtatago. Sa loob lamang ng maikling panahon, unti-unti at agresibo kong kinakain ng merkado na matagal nang pinaghaharian ng kumpanya. Alam kong sa kabilang dako ng syudad, nagwawala na sa galit ang mga taong umagaw sa buhay ko. Sa isang television interview, lantaran kong sinabi na ang aking produkto ang may tunay na pamana at kalidad. Isang direktang pag-atake sa pabagsak ng benta at kredibilidad ng kumpanya ni Rafa. Tulad ng inaasahan ko sa kanilang kayabangan, hindi ito pinalagpas ni na Tita Lourdes. Puno ng pagmamataas, nagpatawag sila ng sariling press conference at buong tapang na inihayag na kakasuhan nila ako ng trademark infringement at pagnanakaw ng trade secrets. Gusto nilang palabasin na ako ang nanggagaya at nagnanakaw ng kumpol ng kanilang tagumpay. Gusto nilang ipitin ang bagong tatag kong kumpanya para tuluyan akong bumagsak. Kinagat nila ang pain natin, Amihan, mahinahon at nakangiting sabi ni Attorney Benji Cruz, habang pinagmamasdan namin ang pagyayabang ni Rafa sa telebisyon sa loob ng aking bagong opisina. Inaasahan nilang sila pa rin ang may hawak ng tabela sa labi. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa aking mga labi habang inaayos ko ang mga papeles sa ibabaw ng aking mesa. Hayaan mo silang magdiwang sa sarili nilang ilusyon, attorney. Ipadala mo na ang matagal na nating inihandang regalo sa kanila. Kinabukasan, isang opisyal na mensahero ng husgado ang dumating sa mansyon ng mga Serrano. Buong pagmamalaking tinanggap ni Rafa at Tita Lourdes ang makapal na brown envelope
kapwa nakangisi dahil inakala nilang ito na ang formal na abiso ng kanilang isang pangkaso laban sa akin. Ngunit nang punitin ni Rafa ang selyo at basahin ang unang pahina ng dokumento, mabilis na naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya inagaw ito ni Tita Lourdes. Sa isang iglap, halos mabuwal ang matanda nang mabasa niya ang mga letrang nakadiin sa itim na tinta. Hindi sila ang nagdedemanda, kundi sila ang idinedemanda. Ang hawak nila ay isang opisyal na subhina at hindi ito simpleng kaso ng agawan sa negosyo tulad ng inaasahan nila. Nakapangalan sa kanila ang patong-patong at walang piyansang mga kasong kriminal. Grand estafa, falsification of public documents, at ang pinakamabigat sa lahat, frustrated murder. At ang pangalan ng nag-iisang nagrereklamo na nakasulat ang malinaw sa pinakataas ng dokumento ay wala si Anita. Kahit milya-milya ang layo ko sa kanila, sa aking isipan ay dinig na dinig ko ang mabigat, pinal at nakakabinging paghampas ng kahoy na maso ng isang huwes. Hudyat ng tuluyang pagsisimula ng paghuhukom sa mga demonyong sumira sa buhay ko. Malamig ang hangin sa loob ng malawak na sala ng hukuman, ngunit mas malamig ang tensyong bumabalot sa bawat sulok nito. Nakaupo ako ng tuwid, kalmado, at blanko ang ekspresyon ng mukha. Sa kabilang panig ng silid, dumating sina Rafa at Tita Lourdes na pinaliligiran ng kanilang pangkat ng mga mamahaling abogado. Nakataas ang noo ng matanda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may kasamang pandidiri. Wari isa pa rin akong hamak na guro na madali nilang tapakan. Nag-aakala silang madali nilang mababaligtad ang kaso gamit ang bulto ng kanilang pera at impluensya. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok ang aking legal counsel upang umupo sa tabi ko, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Halos mabitawan niya ang hawak niyang mamahaling ballpen na gumulong sa ibabaw ng kanyang mesa. Benji, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang abogado ng pamilya namin? Galit at nanginginig na bulong ni Rafa. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tumayo si Attorney Benji Cruz, dahan-dahang inayos ang butones ng kanyang suit, at tiningnan si Rafa ng diretso sa mga mata. Dating abogado Mr. Serrano, ngayon, kinakatawan ko ang nag-iisang lehitimong may-ari ng lahat ng inaangkin ninyo. At nandito ako para siguruhing mabubulok kayo sa kulungan. Nagsimula ang paglilitis ng mabilis at walang sinasayang na oras. Unang tinawag sa witness stand si Kuya Noel. Umiiyak ang pinsan ko habang isa-isang isinasalaysay ang bawat detalye ng suhol ni Rafa. Ibinunyag niya ang paggawa ng mga peking papeles at ang sapilitang pagkulong niya sa akin noong gabing tumakas ako. Namumutla si Rafa sa kanyang kinauupuan habang si Tita Lourdes ay nagtatagis ang mga bagang at matalim na nakatitig sa aking pinsan. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Sunod na lumapit sa unahan si Celeste. Ang dating nagmamataas na reyna ng marketing ay matapang na inilantad ang lahat ng internal emails, bank transactions, at ang mga lihim na pag-uusap nila ni Tita Lourdes na palihim niyang nai-record. Ginamit nila ako para sirain ang asawa ni Rafa. At nang makuha na nila ang gusto nila, itinapon nila akong parang basura at ninakaw rin ang mga shares na ipinangako sa akin. Mariing pahayag ni Celeste. Nakatingin ng tuwid sa huwes at puno ng poon. Pilit na kinukwestiyon ng mga abogado ni Rafa ang kanyang kredibilidad, ngunit masyadong matindi ang mga dokumentong hawak niya. Pero ang tuluyang nagpaguho sa kanilang depensa ay nang dahan-dahang humakbang papalapit sa witness stand si Aling Mercy, ang matandang kasambahay na ilang dekada nilang inalipin at binaliwala. Nang ilapag ni Aling Mercy ang orihinal na ledger at mga lumang resibo na itinago niya mula pa sa aking mga magulang, nagsimulang magkandautan ang mga kalaban namin. Pilit na tumitulong mga abogado ni Rafa, sumisigaw ng teknikalidad, ngunit tinatak ng bilis ang mga dokumento. Malinaw na nakatunayan Anh sẽ đến tận nhà đưa nó luôn chứ cam lên trên bếp nó luôn rồi xong rồi ý là cái lúc mà nó ra đây rồi bố mẹ gọi thì nó vẫn nghe máy Ngunit hindi pa ako tapos. Ito na ang huling kalbaryo nila. Tumayo muli si Attorney Benji at inilabas ang pinakahuling ebidensya. Ang makapal na folder ng aking medical records at ang resulta ng laboratorio sa mga latak ng chemical
mula sa remedyang nakuha namin. Your Honor, ang mga naunang ebidensya ay nagpapatunay na ang mga nasasakdal ay mga magnanakaw at manloloko. Ngunit ang dokumento ito ay magpapatunay na sila rin ay mga halimaw. Matapang na pahayag ni Benji na nagpatahimik sa buong bulak. Pinagplanuhan at unti-unti nilang nilason si Mrs. Anihan Villanueva gamit ang matapang na setbacks habang siya ay nagdadalang tao na nagresulta sa premature delivery. Nó bắt rồi. Nagkagulo sa loob ng korte. Nagingay ang mga manunood habang sunod-sunod na pumalo ang maso ng huwes para ibalik ang katahimikan. Wala nang laban ang mga abogado ng mga serano. Nang mapagtanto ni Rafa na wala na siyang kawalan at maaari siyang makulos dahil sa kaso frustrated na tuluyan nang nawala ang kanyang kaibigan. Napuno siya ng takot na parang isang luwag na hangin. Dahil sa matinding panik, biglang tumayo si Rafa, nanlilisik ang mga mata, at galit na itinuro ang sarili niyang ina. Ở chỗ Trang à? Hindi Cái ako, vụ đấy ở chỗ Trang siya à? ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng yan. Sigaw ni Rafa habang nanginginig ang buong katawan. Là nó cho đủ điện thoại xong rồi gọi về cho nhà. Siya ang nagbigay ng lason. Siya ang may plano ng pagpapapirma. Inutusan niya lang ako. Inosente ako, huwag niyo akong ikulong. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lourdes. Walang Ở đâu hiya đấy? kang anak ka. Ở chỗ Trang Ilalaglag mo ang Gần nhà sarili Trang à? ng ina para iligtas ang sarili. chuẩn bị bộ xã đó thì định Halos mawalan ng hininga sa galit. Ừ. Biglang sinugod ni Tita Lourdes ang sarili niyang anak at sinampal ito ng malakas. Nag-away silang mag-ina sa harap ng husgado at ng buong publiko, sumisigaw, nagmumurahan, at nagkakasakitan gamit ang mga salitang naglalantad sa kanilang nabubulok na pagkatao. Mabilis na nagkagulo ang mga pulis at gwardya para awatin at pusasan silang dalawa. Sila na mismo ang sumira at pumatay sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, kalmado akong tumayo, dahan-dahang inayos ang aking damit at ngumiti ng tipid. Hindi ko na kailangan pang magsalita dahil sila na mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Nalikuran ko sila at dahan-dahang naglakad palabas ng pinto na may buong pag-asa sa puso. Kasabay ng pagtulak ko sa mabigat na pintuan ng husgado, palabas sa maliwanag na sikat ng araw, ay ang matinis, umiikot at nakarinding tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulisya na paparating. Handa nang ikulong sa dilim ang mga taong minsan hanggang nakawi ng Xong rồi xin địa chỉ để lên. Bago pa man ako pumasok sa malaking gusali na dating hawak ng mga serano, dumaan muna ako sa para sa isang May là chưa thằng ca. mula sa makapal at malinaw na salamin ng selda. Nakita ko si Rafa Mà có xe đó mà bố mẹ vẫn tin vào vậy. Hay vậy. Mà mới ra trường. Nó tự đi ra mà có ai nó đâu. Bây giờ về nhà Trích Cam đăng lên Trinh nó mà. Là mất rồi, là nó đi rồi. Là lên xe nữa đấy. Cái thằng này nó cũng ngu ấy. Cái đứa này nó cũng ngu Ngày ấy. thứ 2 gặp 8. Mấy đứa ngày xưa thằng em chị Si Rafa à. naman Không ay biết nó mấy nakaupo nhở. sa isang Chị cho madilim nó na xem sulok, bẫy. payat na Cái payat, chương trình bẫy at đặc biệt ở tuluyan trên nang nawala VTV. ng kinang ang mga Nó ám ảnh tôi. hindi na nila ako nakita. Tumalikod Rồi từ đó nó có sự bắt cóc rồi. ang mabigat na Ừ, pagsasalita. chị biết là thằng em trai em nhá, em còn sợ đang đi đường nó bị thằng khác nó bắt đi. Nhưng mà nhìn lại ảnh thì nó còn to hơn cả mình. Pag-apak ko sa pinakamataas na palapag ng gusali ng kumpanya, ibang-iba na ang paligid. Nó bị kiểu nó đang đi Ipinabaklas học ko xong rồi ang có madidilim 3-4 na thằng nó nhảy kurtina đến ổ xe nó at bắt nó lên mabibigat xe. na kasangkapan na paborito ni Lourdes. Sa halip, pinuno ko ng liwanag at sariwang hangin ang buong opisina. Binuksan ko rin ang isang buong palapag sa ibaba upang maging formal na sentro ng pagsasanay para sa mga single mothers at mga babaeng nawalan ng trabaho dahil sa pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Hindi ako bumalik dito para maging bagong reyna ng kasakiman at kapangyarihan. Bumalik ako para siguraduhing may malalapitan ang mga babaeng nakaranas ng naranasan ko. Kinaumagahan, dinala ko ang aking anak sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Habang nakaupo ako sa tahimik na waiting area, lumapit ang isang pamilyar na bulto ng lalaki, si Dr. Miguel Santiago. Ngumiti siya at umupo sa tabi ko. Hindi bilang isang profesional na doktor na nagbibigay ng reseta, kundi bilang isang kaibigan. Nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay, sa paglaki ng aking anak, sa paborito niyang matapang na kape, at sa tahimik na buhay na tinatamasa ko ngayon. Vừa xem phim vừa làm Walang pilit na vừa vẽ. pag-ibig,
Walang malalaking pangako para sa hinaharap. Isang payapa at natural na komportableng pag-uusap sa pagitan ng dalawang taong parehong nanggaling sa magkaibang dilim. At ngayon ay pinipiling lumakad sa liwanag ng may respeto sa isa't isa. Pagbalik ko sa opisina kinahapunan, tumayo ako sa harap ng malaking bintana na gawa sa salamin. Karga-karga ko ang aking anak habang pinagmamasdan ang buong syudad na naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Naramdaman ko ang init nito sa aking balat, isang magandang paalala ng aking kalayaan at tagumpay. Hindi ko na kailangan ng presensya ng isang lalaki para maging kumpleto ang aking pamilya. Ako mismo ang bumuo sa sarili ko mula sa mga pirasong sinira nila. Ang init ng araw mula sa bintanang iyon ay hindi lang nagbibigay ng liwanag, kundi ng pag-asa na palaging may bagong umaga pagkatapos ng mahaba at madilim na gabi ng paghihirap. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa matiyagan ninyong pagsama hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Amihan, hindi ko maiwasang mapaluha doon sa bahaging kailangan niyang takpan ang sariling bibig upang hindi marinig ang kanyang paghagulgol habang unti-unting ninanakawan ng karapatan at pagkatao. Marahil, ilan sa inyo ay nakaranas na rin ng ganitong uri ng sakit. Yung tipong ang taong inaasahan mong magiging silungan mo ay siya palang magdadala sa iyo sa pinakamalakas na bagyo. At ang tahanang itinayo mo ng buong pagmamahal ay siya palang lalaslas sa iyong puso. Sa kwentong ito, nakita natin kung paano walang awang nilason ni Rafa ang sabaw ni Amihan, ang mismong pagkain inihain niya para sa asawa. Sa totoong buhay, ang lason ay hindi laging nasa anyo ng kemikal o gamot sa pagkain. Minsan, ito ay nasa matatamis na salita ng pagpapahalaga para manatili ka. Sa mga paalalang walang ibang magmamahal sa iyo kundi ako, o sa dahan-dahang pagputol ng iyong koneksyon sa mga kaibigan at sariling pamilya upang umasa ka na lamang sa kanya. Ang pinakamalaking aral dito ay ang kahalagahan ng pagprotekta sa sarili nating halaga. Huwag nating hayaang manakaw at mapalitan ng lason ang orihinal na resipe ng ating pagkatao. Kailangan natin matutong magtira ng lakas ng pera para sa ating mga sarili kahit pag-aano natin kamahal ang isang tao. Dahil kapag naubos natin at itinapon sa kanya, tayo lang din ang mabago para sa ating sarili. Kayong mga nakikinig ngayon, nasaan man kayo at anuman ang inyong ginagawa, nagpapahinga man matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, nagluluto sa kusina o kasalukuyang nag-aasikaso ng mga bata. Ano ang inyong naiisip sa naging desisyon ni Amihan? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya noon, paano ninyo haharapin ang pagkakanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo ng lubos? I-share ninyo ang inyong mga nararamdaman at kwento sa comment section dahil palaging may nakikinig at nakakaunawa. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang kwento nito para makapagbigay inspirasyon at pag-asa sa iba pang mga kababaihan na tahimik na lumalaban. Naway maging matatag kayo at piliing mabuhay ng may dignidad. Sumandal man sa inyo ang buong mundo. Pamagat ng kwento, ang lason sa matamis na sabaw. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga totoong karanasan sa buhay. Inihahandog sa lahat ng mga nakaranas at patuloy na lumalaban sa ganitong sitwasyon. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang at hindi layuning manira o umatake ng sinuman. Ang kwento ay ginawa para magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.